Good day everyone, my name is Arnaifa A. Makapendeg and together with my co-group mates Lusaya Laika Fuentes, Maulana Aisha Abdul, and Maulana Halimatu Shadia Ali. So we are here to present our analysis on the speech of President Corazon Aquino before the joint session of US Congress. Before we start her speech, let us first know who is President Corazon Aquino. Corazon Aquino, o mas kilalang Cory Aquino, was born on January 25, 1933 in Tarlac, Philippines. She came from the well-known and wealthy Cojanco family, pero kahit lumaki siya sa mayamang pamilya, nanatili siyang simple, humble at may malasakit sa kapwa. She graduated from the College of Mount Sitio Vincent in New York in 1954 with a bachelor degree in both French and mathematics. She was also the wife of Senator Benigno Ninoy Aquino Jr., who was one of the strongest critics of former President Ferdinand Marcos. After Ninoy was assassinated in 1983, maraming Pilipino ang nananawagan ng pagbabago, and Cory became the symbol of hope and democracy. Cory also a loving mother to her children. In 1986, after the People Power Revolution, she became the first female president of the Philippines. During her presidency, she worked to restore democracy, protect human rights, and rebuild the country's democratic institution. Dahil sa kanyang leadership at courage, she became known as the mother of an Asian democracy. She also received international recognition, including being named Time Magazine Woman of the Year in 1986. She served as president from 1986 to 1992 and passed away in 2009. Hanggang ngayon, marami pa rin Pilipino ang humahanga sa kanya dahil sa kanyang katapangan, katapatan at pagmamahal sa bayan. Now let's explore the historical background of the speech. September 21, 1972, Ferdinand Marcos declared martial law para magkaroon ng greater control ang gobyerno sa bansa. During this time, maraming oposisyon, leaders at critics ang naaresto kabilang si Ninoy Aquino. He was imprisoned for 8 years at pagkatapos ay nag-exile siya sa United States kasama ang kanyang asawa na si Corazon Aquino. August 21, 1983, bumalik si Ninoy sa Pilipinas but na-assassinate siya pagdating niya. His death shocked the nation at nagbigay inspiration sa mas maraming Pilipino na tumindig laban sa gobyerno ni Marcos. February 1986, tumakbo si Corazon Aquino bilang opposition candidate for president, kasama si Salvador Laurel bilang kanyang vice president. Pinagbuklod ng kanyang campaign ang maraming Pilipino na gustong magbago, na nauwi sa People Power Revolution na nagpatalsik sa administration ni Marcos. February 25, 1986, naging president si Corazon Aquino after nagtagumpay ang EDSA People Power Revolution na nagbalik ng demokrasi sa Pilipinas. September 18, 1986, nagbigay siya ng speech sa US Congress, 6 months pagkatapos ng EDSA at 3 years mula nang pumanaw si Ninoy Aquino. Sa speech na ito, ipinakita niya na unti-unti nang bumabangon ang Pilipinas at humingi ng support para sa recovery at mas magandang future ng bansa. After ng EDSA People Power Revolution ng 1986, maraming problema ang kinaharap ng Pilipinas. Naiwan dito ang 26 billion na foreign debt mula sa Marcos administration at lumaki rin ang communist insurgency kung saan dumami ang mga armadong rebelde mula 500 hanggang 16,000, and because of this problem, nagpunta si President Corazon Aquino sa US Congress para humingi ng support mula sa Amerika to help the Philippines recover its economy, strengthen democracy, at maprotektahan ang bagong kalayaang ipinaglaban at makamit ng mga Pilipino. So, noong September 18, 1986, nag-deliver si President Corazon Cory Aquino ng speech sa US Congress just a few months after the EDSA People Power Revolution and 3 years after the assassination of Ninoy Aquino. Sa speech niya,
Nagpasalamat siya sa support ng Amerika at humingi rin ng tulong para ma-rebuild ang Pilipinas at ma-recover ang economy. Thankfully, naging successful ang kanyang appeal at nakatanggap ang Pilipinas ng $2 million na financial aid para makatulong sa pagbangon ng bansa. Now, let's proceed to the content analysis. Ang content analysis ay tungkol sa pag-identify at pag-explain ng main content o mensahe ng primary source. Sa speech ni Corazon Aquino, nagsimula siya sa pag-acknowledge kay Senate President Tormund at sa members of the US Congress. Ikinuwento rin niya na 3 years before this speech, umalis siya ng Amerika para ilibing ang asawa niyang si Ninoy Aquino. Pero ngayon, bumalik siya bilang presidente ng isang malayang Pilipinas. She also shared the struggles na pinagdaanan ni Ninoy Aquino, ang paghihirap ng kanilang pamilya at kung paano nakaapekto ang pagkamatay ni Ninoy hindi lang sa kanila kundi sa buong bansa. Isa sa pinaka-powerful na sinabi niya ay, Ninoy Aquino's death was the Philippines' resurrection. Ang ibig sabihin nito, kahit namatay si Ninoy, naging inspirasyon ang kanyang sakripisyo para ipaglaban ng mga Pilipino ang kalayaan at maibalik ang demokrasya. The 3 main purposes of this speech. First, ang purpose ng speech ay to declare the freedom of Filipinos from the Marcos regime. Ipinahayag ni Corazon Aquino na natapos na ang dictatorship at naibalik na ang demokrasi dahil sa People Power Revolution. Gusto niyang ipaalam sa buong mundo na malaya na muli ang Pilipinas. Second, to mark a new beginning for the Filipino people and their government. Ipinakita niya na ang kanyang administrasyon ay simbolo ng bagong simula. After years of martial law, gusto niyang iparamdam sa mga Pilipino na may pag-asa na ulit at may mas magandang kinabukasan. Third, to appeal for financial assistance. Ipinaliwanag ni Aquino ang totoong kalagayan ng Pilipinas pagkatapos ng Marcos administration. Maraming economics problems at malaking utang ang bansa. Kaya, humingi siya ng support mula sa ibang bansa, especially the United States, para makatulong sa pagbangon ng Pilipinas. Gumamit din siya ng quote ni Archibald MacLeish na nagsasabing, democracy must be defended by arms when it is attacked by arms, and with the truth when it is attacked by lies. Ang ibig sabihin nito ay, kailangan protektahan ang demokrasya. Kung violence ang ginagamit laban dito, kailangan itong ipagtanggol. At kung kasinungalingan naman ang ginagamit, truth ang dapat na panlaban. Sa huli, ipinapakita rin ni Aquino na handa niyang gampanan ang kanyang responsibilidad bilang Pangulo at ipaglaban ang kalayaan ng buong bansa. Next is the contextual analysis. Ang contextual analysis ay tumitingin sa mga historical events at circumstances na nakaapekto sa pagsulat ng dokumento. Ang speech na ito ay ibinigay ni Corazon Aquino pagkatapos ng People Power Revolution noong 1986. Kakagaling lang ng Pilipinas sa mahigit isang dekada ng martial law sa ilalim ng Marcos administration. During that time, maraming Pilipino ang nakaranas ng opresyon, human rights violations, at economic crisis. Bukod dito, ang bansa ay may malaking foreign debt na umabot sa $26 billion at tumaki rin ang communist insurgency. Dahil dito, ang speech ni Aquino ay hindi lang tungkol sa pagdiriwang ng kalayaan. It was also a message of hope and request for international support upang matulungan ang Pilipinas na makabangon sa mga problemang iniwan ng nakaraang administrasyon. Makikita natin ang historical situation ng bansa ang malaking dahilan kung bakit ganoon ang laman at mensahe ng kanyang speech. Ang speech ni Corazon Aquino ay hindi lang simpleng political speech. Ito ay tribute sa sakripisyo ni Ninoy Aquino, celebration ng pagbabalik ng demokrasi at
panawagan sa pagkakaisa at suporta para sa muling pagbangon ng Pilipinas. This speech preserves the truth na pilit itinago ng Marcos government. It reminds Filipinos na huwag nating kalimutan lahat ng hirap na dinanas natin noong panahon ng diktadorya. Bilang the very first female president of the Philippines, her speech left such a powerful legacy. Binago nito kung paano tinitignan ng mundo ang mga kababaihan at pinatunayan na kaya nating mamuno with strength, wisdom, and genuine and compassion. Her main goal was ibalik ang demokrasya at ayusin ang ekonomiya after the dictatorship. She declared na malaya na ulit ang Pilipinas at ipinakita kung paano nagkaisa ang mga Pilipino para mabawi ang demokrasya. She talked about the suffering of the Aquino family and the whole nation. Hindi niya binanggit ang magandang nagawa ng Marcos government. Tanging ang masasamang dulot lang ng kanyang pamumuno. Ang kanyang mensahe ay nakabatay sa sarili niyang mga pinagdaanan at sa mga hirap na nasaksihan niya bago at pagkatapos mamatay ni Ninoy. Nagsalita siya hindi lamang bilang isang leader, kundi bilang isang Pilipina na mismo naramdaman ang bigat ng higit 10 taong paniniil. Higit pa sa Pilipinas, pinatunayan nito sa buong mundo na walang hadlang ang pagiging babae para mamuno. Ipinakita niya na may kakayahan, tapang at dangal ang kababaihan na humawak ng mataas na tungkulin at kapangyarihan.